So pang D-dive ang gagawin ko dito kasi 10mm ito, at bubutasan natin, ang gamit natin ay drill bit na 5mm na drill bit. So 5mm po ang ating butas dito, at ang ihi natin is 5mm sa pang D-dive. Kasi po sa D-dive kasi ay ang gagamitin ay malakas na rubber. So para po ito ay durable ang ating trigger mechanism na pang D-dive, so kailangan ng ihi na matibay-tibay. So ayan, para hindi magbibend kapag gamitan ng malalakas na rubber. So ganito ko binubutasan yan mga kaibigan. Hindi po madali ang pagbutas mga kaibigan, dahil po ay napakatigas po nitong 10mm at ang kapal po nito bubutasan. So ayan, at dandahan po natin bubutasan para hindi madaling mapupurol ang ating drill bit. At saka ang nakakapagpapurol ng drill bit is yung friction. Umiinit kasi mga kaibigan, pag hindi mo na mamalayan, magbabaga. Pangit kasi pag lagyan ng tubig o oil, kasi dudulas din at hindi nakakabutas agad. So dandahanin lang, diin, tapos yan, diin, tapos atras, diin, atras. Ayan, pag maingay na po yung mga kaibigan, yung tunog niya, ibig sabihin yan napupurol na po yung natin, yung drill bit natin. Ayan medyo maingay na, ibig sabihin yan napupurol na, sa titigas na. Ganyan po kahirap mga kaibigan. At saka yung lalo na yung pag nito, pag tatabas nito gamit ang cutting disc, hirap po itong tatabasin gamit nito. Kaya ito ay napaka gastos ng ganito. Ayan, bubutas na po siya. So mainit-init po ito mga kaibigan. So So ingat po tayo dito mga kaibigan, kasi po ay mainit po siya. So ito na po yung butas. So ayan, natapos na po nating bubutasan ng 5mm. So ang susunod nating ibubutas dito ay yung sa kanyang ruler na gagawin natin. So lagayan ng ihi ng ruler. So ang gagamitin natin is 1/8 or 3mm na butas dito.
natin. Bubutasan na po natin yung sa kanyang lagayan ng ruler ng ating trigger. So ito po ay pang D-dive. So tabay lang kayo pag magkakaroon ako ng focus ko lang, i-update ko kayo sa pang D-dive na trigger mechanism na D-ruler. So malambot po kasi itong D-ruler, kalabitin at saka yung release niya. Ito na po yun mga kaibigan ang gagamitin nating sir. So ang kapal po niyan mga kaibigan, no? Ang hirap, ang init kapag ikakat natin sa ating grinder. So yan, 10mm po ang ating flat bar na stainless. So talagang mahirap ikat mga kaibigan. So hindi ko lang ipinapakita sa inyo kasi napakaingay ng grinder natin at medyo may diferensya na siya. Masisira yung natin, flat bar natin sa paggamit ng grinding cutting disc ay manumanuhin lang po natin mga kaibigan kasi kaunti lang din naman. Manumanuhin muna na na po natin, nakat na po natin. So pupurmahin na natin ngayon. Na po yung unang tabas natin para sa lagayan ng shaft. So sabitan ng shaft. So ayan, ito. So dandahanin lang talaga para hindi masisira. Ito na po mga kaibigan yung form niya. So yan, yung form niya at ito ay mapi-finish product po ito gamit ang ganitong mga uri ng grinder disc. Yan. So yan po ang gamit natin para ito ay mapakinis, mapalinis at magiging shiny. So yan. So thank you for watching.